Sa isang ilang sa dakong silangan, nandoon ko natagpuan ang isang hiwaga, gayak ay kamuhan ng isang tahanang nooy naging pahingahan ng hikahos kong diwa. Sa wakas natagpuan na rin ang tahanan na matagal kong hiniling. Dito'y sampagitan sa paghinding kasuyo, agos ng kaliwan sa batis ng iyong puso. Mga payo mo't aral ay bawid at mga nipang bubong ng kababaang loob na dakila ni hindi ipagpapalit sa palasyo na walang ang pag-ibig. Natatangi ka, O Diyos na buhay, kinupkop mo ako sa iyong bahay. Panginoon ka, Jesus na gabay, hinango mo ako sa pagkahandusay. Ngayon'y pagtitiis ang kaagapay ay kayang tunay. Sa mundong ito, may tawanan at pagtangis, minsan kang mapupuri, kadalasa'y malalait. Kung minsan sa ating buhay akala mo ay langit, ngunit sa pagising ay isa palang panaginip. Ikaw lang ang naging kapanatagan, nakamit sa iyong munting tahanan. Natatangi ka, O Diyos na buhay, kinupkop mo ako sa iyong bahay. Panginoon ka, Jesus na gabay, hinango mo ako sa pagkahandusay. Ipagtitiis ang naghihintay
Sa isang ilang sa dakong silangan, nandoon ko natagpuan ang isang hiwaga, gayak ay kamuhan ng isang tahanang nooy naging pahinga. Mic check. Para po sa ating unang bilang, banal na pamana, page 82. Mga batang sanggol na anak ng lingkod, ang may pribilehiyong nanggaling sa Diyos, di pa mahahanap katwiran ng loob at wala pang kayang gumanap ng utos. Kaya't inaaring banal at matuwid ang musmos na isip, nasakdal sa linis, sa kanila'y bukas ang pinto ng langit. Sa sermon ni Kristo, aral na marikit, banal na pamanang mula sa pagsilang, ang huwag pabayaan ng mga magulang. Sila'y hahanapin sa katalagahan kung sapitin na ang katamtamang gulang. Kaya't inaaring banal at matuwid ang musmos na isip, nasakdal sa linis, sa kanila'y bukas ang pinto ng langit. Sa sermon ni Kristo, aral na marikit. Sa sermon ni Kristo, aral na marikit. Para po sa huling kanta, diway na Para po sa ikalawang kanta, diway na buksan. Pag-ibig ko sa'yo ay hindi na magbabago.
ibibigay ay sumasagana ng higit sa ginto, katong mahalaga sa IDBCJ ay sumasagana. Kung ikaw ay maglilingkod, sa Diyos mo ihandog, sumunod kang buong lugod sa lahat niyang utos. Itakwil mo na't limutin ang salang umalipin. Si Jesus ang mga alin sa lingkod niyang gilid. Huwag mo lamang pababayaan ang aral niyang dalisan na tumubos ng iyong buhay sa landas ng pagkaligaw. Itakwil mo na't limutin ang salang umalipin. Si Jesus ang mga alin sa lingkod niyang gilid. Si Jesus ang siyang nagdusa sa madla nating sala. Pag-ibig niya sa iglesia sa krus ay naparipa. Itakwil mo na't limutin ang salang umalipin. Si Jesus ang mga alin sa lingkod niyang gilid. Si Jesus ang mga alin sa lingkod niyang gilid. Hello, hello. Hello, hello, hello. Tayo pong lahat ay magsitindig, mga kapatid. Manalangin tayo. Mula sa mga dakong ating kinaroroonan, mga kapatid, damhin natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat,
sa muli pong pagsapit ng takdang kapanahonan upang kami ay muling umalaala sa tungkuling isinabalikat mo sa amin. Naririto kami, Panginoon, at ngayon ay naglalaan ng aming mga sarili at ng aming mga mahalagang sandali upang isakatuparan namin ang kaparaanan ng aming pagdakila at pagpapasalamat sa iyo pong banal na kalagayan. Alang-alang sa muli na namang paglipas ng isang linggong pagpapala na nagmumula sa iyong dakilang kapangyarihan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahilan sa mga hindi mabilang at hindi masayod na mga kagandahang loob na amin pong tinanggap sa mga lumipas na mga araw. Maraming salamat po, Panginoon, sa pananatili ng aming mga hiram na mga kalakasan, ang aming hiram na buhay, na sa maraming mga pagkakataon ay patuloy mong inilalayo at inililigtas sa lahat ng uri ng mga kapahamakan at hindi mabuting mga kapalaran. Salamat po, Amang Banal, sa patuloy mong pagtataguyod at pagbibigay sa amin ng mga mapayapang mga panahon, mga maunlad na mga pagdadala ng aming mga buhay, ng aming mga kalakasan. Sa pamamagitan ng mga butil ng iyong pagpapala ay nananatiling aming pong natutustusan ang lahat ng aming mga pangailangan sa mga panahon ng aming pong pag-iingat at pangangasiwa sa aming mga buhay, hindi lamang sa dahon ng material naming kalagayan, kundi lalong higit ay sa mga bagay na mahalagang pangangailangan pa rin upang aming mapaunlad ang aming mga pananampalataya. Sa tuwi-tuwi na ikaw ang Diyos na siyang patuloy na bumabalangkas at nagsasagawa ng lahat ng mga mabubuting kapalaran na tinatanggap po namin sa araw-araw. Kaya't ikaw ay amin pong sinasamba at pinasasalamatan ka namin sa mga pagkakataong ito at sa lahat ng oras at sa mga sandali. Nawa, Panginoon, wala man kaming maipagkaloob sa iyong kabayaran kung ito ay magmumula sa amin pong mga sariling pag-aari, sapagkat sa buhay namin ito, wala kaming kayamanan, kundi ang amin pong mga katapatan at ang aming malalalim na mga pananampalataya sa iyo. Ituring mo po sana, Panginoon, na ang aming mga pagkakaisa ang siyang maging mahusay at napakahalagang handog na amin pong patuloy na maipagkakaloob sa iyo sa tuwing kami ay nagsisipaghanda at nagnanais na sa tuwing dumarating ang araw ng pananambahan, kami po'y nagagalak at sinisikap naming lagi kaming maging kaisa sa mga panahon ng aming mga pananambahan, ay siyang maging tatak ng aming pong mga katapatan. Nawa, Panginoon, ang aming mga pagsisikap, ang mga pagkakaisa at pag-iibigan ng mga magkakapatiran mula sa iba't ibang mga lokal at mga bansa na aming pong kinaroroonan, ang siyang patuloy na maging palatandaan na kami, na mga lalaki at mga babae, na kaisa sa iyo pong dakilang bahay, sa iyong munting pamayanan, ay nananatili hanggang sa mga araw na ito. At sa susunod pang mga kapanahonan, maglilingkod ng may katapatan sa iyo pong dakilang pangalan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, bahagi po ng aming pagtitipon sa umagang ito ay hindi lamang ang kami po ay makapag-aral ng iyong mga mahalagang mga salita at mga palatuntunan, kundi minamarapat din po namin na ito ay maging panahon upang muli naming isuko sa iyong banal na kapangyarihan ang kalagayan ng aming mga kalooban. Narito, Panginoon, binubuksan namin ang aming mga pagkataong loob at nakatala, isinasaysay ng mga pangyayari na naging bahagi po ng aming mga talang buhay sa pamamagitan ng aming mga kaluluwa. Narito ang mga kalagayan, mga kaganapan na dumaan sa aming pong mga araw sa loob ng isang linggong panahon. Buong pagmamalaki namin na ipinakikita sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga mabubuting mga gampanin, mga bunga ng aming pong mga pagsisikap sa araw-araw. Gayon din naman, hindi namin maikukubli sa iyo, Panginoon, ang lahat
ng mga pangyayari din sa aming mga pagkakataon, lalo na ang mga bahaging mahihina, ang mga pagkakamali, pagkukulang na hindi rin lubos na naiiwasan ng bawat isa sa amin, sapagkat ang aming pagkakalikha ay sadyang nagtataglay kami ng mga karupukan. Kaya kami naman na hindi po nagsasawa, hindi po kami nahihiya na sa tuwi-tuwi na ay humingi ng kapatawaran sa iyo pong dakilang kalagayan. Nawa Panginoon, patuloy mo pong lingapin ng iyong mga salita at ng iyong mga awa. Ang dakila mong pag-ibig, Panginoon, ang siyang laging patuloy na mga laga sa aming lahat, at nawa ay alisin mo po sa aming mga puso at mga pagkataong loob ang lahat ng mga bahid dungis ng mga kapintasan na maaaring magpahina sa kalagayan ng aming mga pananampalataya. At inaasahan po namin ng aming mga handog na mga awitin, ang pagkakaisa ng aming mga puso sa mga oras na ito, at ang kasabikang nadarama ng aming pong mga kaluluwa, sapagkat ngayon ay muli mo kaming bibiyayaan ng pagkakataong makarinig ng iyong mga aral. Ang siyang pinakamahalagang tagpo na magaganap sa amin sa araw na ito, at muli po namin inihahandog sa iyo, Panginoon, ang mahalagang pananambahan na siyang tanging kaparaanan lamang namin na kami ay makapagpasalamat sa iyo pong dakilang pangalan. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, hindi po namin malilimutang banggitin sa iyo ang mga kalagayan ng aming mga kapatiran na maaaring sa mga panahon ito ay dinadalaw pa rin, nagtataglay pa rin ng mga pagkakasakit o mga karamdaman. Sa amin pong lubos na malalalim na pananampalataya, batid po namin, Panginoon, na ikaw ang siyang nangangasiwa sa lahat ng mga mabubuting kaganapan sa daigdig na ito. Kaya't gaya po ng aming inaasahan, batid po namin, hindi man namin hilingin sa iyo, ay patuloy mong ginaganap ang mga pagsasaayos ng mga kalagayan ng aming mga kapatiran mula sa iba't ibang mga dako, lalo na ang mga kapanatagan, ang mga kapayapaan, ang mga kagalingan sa pamamagitan ng mga himala na iyo pong ipinararating at ipinadadala sa mga malalapit at malalayong dako ng aming mga kapatiran. Kami po ay patuloy na umaasa sa lahat ng iyong mga pag-alaala sa amin, sa lahat ng mga kaparaanan mo na kung paano kami ay tumatanggap ng lahat ng maraming katunayan at katibayan ng iyong mga dakilang kapangyarihan. Kaya't sa araw-araw ay nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya at mga kagalingan at mga kaligtasan na amin pong tinatanggap ay buong ligaya na amin pong gaganapin ngayon, na kaming lahat sa oras na ito nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, at magsasagawa kami ng katalagahan kung paano namin gaganapin ang pagpapasalamat sa iyo pong dakilang pangalan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat ng ito, muli ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa tanging pangalan at karapatan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Okay, good morning po sa lahat, mga kapatid, sa lahat ng mga lokal ngayon na nakapanood sa atin, sa lahat din ng mga kapatid natin mula sa iba't ibang mga bansa, sa OFW group, at gayon din sa mga mangangaral na ngayon po ay nanonood sa atin. Bagaman sila po ay magdaraos din ng kanilang mga pagganap ng pananambahan sa kanilang mga lugar. Maligayang ikalawang linggo po sa ating lahat ng pagsamba sa ating Panginoong Diyos. So ngayon ay may mga kapatid tayong naglakip ng pasalamat mula sa iba't ibang mga dako na nais ko pong banggitin. Mula po dito sa
mula sa Canada. Nagpapasalamat sa kapatid na Benedict at Heidelin Gilalas para sa kanilang ika-17th wedding anniversary. Sa lahat ng mga pagpapala at kaloob ng Diyos na hindi masayod mula sa ating mula sa Diyos na buhay. Yan po, ang nagpasalamat, Brad Benedict and Heidelin Gilalas. Mula naman sa lokal ng Tejero, Balayan, Batangas. Mataas yung echo. Pasalamat sa Diyos dahil sa pagsapit ng kaarawan ni Brad Ricky at mga pagpapala, pagliligtas, kapayapaan, mga biyaya sa kanilang pamilya sa araw-araw. Nagpapasalamat, Brother Ricky Pelino, Sister Ruth Bugtong Pelino, kanilang anak. Lumalakas. Klein Pelino at Kaya Pelino. Ayan po yung mga kapatid natin na nagpapasalamat. Tingnan natin kung mayroon pang mga pahabol. So far, wala na. Ay, dito pala. Dito po sa lokal na Sampaloc. Nagpapasalamat. Mula sa... Paano ba ito, sis? Nagpasalamat ay si sis? O, Ninita, birthday ito ng sister Ninita Malabanan mula sa lokal ng Buhay na Sapa. Okay, ayan. So, dito, sa bagay, ngayon nga, lakip na pasasalamat. Mula sa kapatid ng Ninita Malabanan. Ayan po. Sa lahat po ng mga kapatid nating naglakip ng pasalamat, ang iba ay dahil sa birthday, happy birthday po. At yun ang mga nagdaraos ng anniversary, happy anniversary po sa inyong lahat. So ngayon po ay pupunta na tayo sa ating mahalagang pag-aaral para sa second week ng month of January. Ito po ay ginawa ni Brad Ruben. Yan, nahulog na. Brad Ruben Cebu. Ang pamagat po ay ganito. Ang mga banal na nasa lupa na maririlag na kinalulugdang lubos ng Diyos. Mula po sa awit 16:3. Meron ka bang kopya na? So, ang pamagat po ng ating paksa galing sa mismong talata ng Biblia. Ito po laman. Tungkol sa mga banal na nasa lupa, sila ang maririlag ng mga kinalulugdan kong lubos. Yung po kasing salitang banal, ay nung unang panahon pa pinagdidebatehan yan, parang salitang bayani. Sabi po sa mga conversation o sa mga usapin ng mga matatalinong tao, bago ka raw masabing bayani, kailangan patay ka na. Ganun po yun. Ngayon, ang sabi naman ng iba, pag daw sinabing banal, kailangan patay ka na din. Pero sino yung may karapatan na magsabi na ikaw ay banal or hindi? Yun po yung mga correlated issue na madalas ay nagiging laman ng mga debates. Unang-una, ang sinasabi, pag daw yung isang lingkod namatay sa paglilingkod, ang sabi ng iba, banal na agad. Pero ang mga puntos po riyan, mga kapatid, na pinag-uusapan, iyan po yung magiging laman ngayon ng ating paksa. Dito po sa lupa, ibig sabihin, tungkol sa mga banal na nasa lupa, mayroon palang buhay pa, ayon sa malalim na pagpapahayag ng banal na kasulatan na ngayon natin maintindihan, paano tinatawag na yung tao kahit buhay pa, ay sa paningin ng Diyos ay maaari ng tawaging banal. Ngunit Diyos po yung merong pagkakataon, may karapatan na tumawag ng banal, hindi po tayo. Actually, ayon dun sa proseso ng pagbabanal, sa proseso ng pagtawag kung sino ba'y maliligtas, masasabi lang na ligtas ka na
kapag naganap na yung araw ng paghuhukom. So habang buhay, wala tayong karapatan pa na magsabi na tayo ligtas ba o hindi. Kasama po yan sa ating mga pinag-aaralan. So ngayon, ano ba yung malalalim na inclusion dito po sa paksa? Sabi po dito, may mga banal ng tinatawag. Meron ng kahit buhay pa na nasa lupa ay kinukonsider na ng Diyos na mga banal, maririlag na mga kinalulugdan kong lubos. Ibig sabihin dito, may mga banal, ang counterpart niyan, merong hindi banal. So, ang mapupulot na naman ditong aral, patutunayan po natin na hindi lahat ng taong nabubuhay sa lupa ay puro banal. Not even, hindi rin natin pwede sabihin na ang taong nabubuhay sa lupa ay puro masasama. Yan po yung ating susundan. So, para po tayo makapagsimula dito sa maiksing paksa na ginawa po ni Brad Ruben Sibuk, ang ating unang papasukin, totoo ba na sa Biblia o sa lupa, kahit na milyon ng taong nabubuhay, 85 billion yata tayo ngayon presently living sa buong mundo. Ano ang katunayang mismong ang Biblia ang bumanggit na kahit maraming taong nabubuhay, meron lamang grupo ng tao na kinalulugdang lubos ang Diyos. Bukod sa talatang ito pa ang isa. Exodo 19:6. Lilipad-lipad na may aking paksa din. At kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin. Ibig sabihin ng mga saserdote, mga taong matitino ito. Pag tinignan mo sa encyclopedia, yung saserdote, sila yung mga priest, mga sa atin kasi sa Pilipinas, pag sinabing priest, pare. Ano po? Pero malalim ang ibig sabihin ng priest. Yan mga taong nagbabanal, mga leader. So, meron daw sa mundo, meron tatawagin na hari, kaharian. Ibig sabihin, kingdom. It means colony. Plural po yan, plural. So, ibig sabihin, may grupo ng mga taong banal ng kaligayahan ay maglingkod sa Diyos. Ito po isang hula, sinabi po dito, na mayroong magaganap sa mundo na isang kaharian ng mga saserdote, isang banal na bansa. Ibig sabihin, maraming bansa, pero outside, doon sa tinatawag na karamihan ng mga bansa, mayroong kikilalanin na isang banal na bansa na tinatawag ng mga saserdote. Ito ang mga salita na inyong sasalitain sa mga anak ni Israel. So ano po ang pinakikita ng talatang ito? Pinatutunayan dito yung masaklap na kapalaran na hindi talaga lahat ng taong nabubuhay sa mundo ay kinalulugdan ng Diyos. Yun ang masakit. Pero kapag tinatanong po sa ating mga tao, mostly, ang sinasabi ng tao, tayong lahat ay mahal ng Diyos. Tayong lahat ay kinalulugdan ng Diyos. Ngunit dito po, sinasabi, meron lamang pinipili ang Diyos na maging lahi o isang bansang banal na kanyang tinalulugdan. Ang ating aalamin, paano ba mga requirements para matuwa sa iyo ang Diyos? What are the requirements? Ano yung mga procedure para masabi natin sa lahat ng bansang ngayon ay nag-i-exist o nananatiling buhay sa panahong ito, paano mo masasabing tayo ay isa doon sa bansang banal? Hindi naman natin sinosolo, mahirap din yung ikaw ibig sabihin isosolohin natin, malay ba natin kung sa bansa pa mayroong iniingatan ng Diyos. Ang pinakamahalaga na lang nating isipin ay yung tayo ay mapasama doon sa banal, mga nilalang na kinatutuwaan ng Diyos. Ano pa ang ating mababasa? Ano ang palatandaan ng mga taong kinalulugdan ng Diyos? Paano mo makikilala? Paano mo masasabi sa sarili mong ikaw ay isa sa lipunan, sa kaharian, isa sa miyembro ng kaharian, isa ka sa saserdote o nagbabanal na kinalulugdan ng Diyos? Ano ang dapat na makita sa iyo ng Diyos? Isaiah 51:7. Inyong pakinggan ako, ninyong nakakaalam ng katwiran. Ibig sabihin, ito po ay hindi basta-basta tao. Ito'y dumaan sa proseso ng pakikinig, pag-alam sa katwiran, pananampalataya. Meron itong tinutupad ng mga kautusan sa buhay. Ang taong kinalulugdan ng Diyos, hindi sapat yung basta mabait ka lang sa lipunan. Hindi basta yung ulirang ka lang na tao. Ito po ay meron tinatawag na nakakaalam ng katwiran. Ibig sabihin, may tagapagturo. Nasa loob po yan ng iglesia.
Sabagat ang tao hindi magkakaroon ng kaalaman sa katwiran kapag self-learning lang. Dapat ay laging magsisimula sa 2 o 3. Bakit po sinabing 2 o 3? Ayon sa pagtuturo natin ng mga nakaraang mga paksa. Kasi pag isa, ang mangyayari, self-learning, self-education, magyayabang, magiging panta sa sarili, bibili ng Biblia, babasahin sa kanyang sariling point of view. Kaya ang sabi ng Biblia, kung saan meron 2 o mahigit pa. Ibig sabihin, hindi obra talaga na magkakaroon ka lang ng self-learning. Meron tagapagturo, merong makikinig. Kaya ito po sinasabi na ang isang tao na nakikinig sa Diyos ay nakakaalam ng katwiran. So, ibig sabihin, 2 sila, at least 2. Ano po? Hindi pwedeng nag-iisa lang. Meron niyang iglesia na sinasamahan. Bayan na ang puso ay kinaroroonan ng aking kautusan. Huwag ninyong katakutan ang pula ng mga tao o manglupaypay man kayo sa kanilang mga paglait. Ano pa yung mapapansin natin sa bandang hulihang po ng talata? Ito yung kasaysayan ng tao, kasaysayan po ng bayan ng Diyos. Yung talagang pinakikita rito, hindi masaya sa loob ng bahay ng Diyos. Hindi sikat ang bahay ng Diyos. Hindi kinatutuwaan, hindi pinupuri ang maliit na bahay ng Diyos. Sa halip, ano po yung sinabi sa hula na magiging karanasan ng mga miyembro sa loob ng isang banal na bansa na kinalulugdan ng Diyos? Pupulaan kayo ng tao. Bakit? Sino ba yung mga pinupulaan? Yung mga kapintas-pintas. Ano po? Pag sinabing manglulupaypay, huwag kayong manglupaypay dahil sa kanilang mga paglait. Ibig sabihin, hindi talaga maganda ang status ng bayan ng Diyos dito sa lupa. Talaga makakaranas ka ng paglait ng tao. Hindi ka sikat, hindi ka magandang tingnan, hindi ka kapuri-puri. Kaya pinapauna na po ng Biblia, pinapauna na sa atin ng talatang ito na sa buong buhay ng bayan ng Diyos, ang mararanasan mo ay kalungkutan at panlalait ng kapwa. Yung tinatawag na inferiority complex. We are not superior in this world. Wala tayong superiority. Kailanman hindi magaganap sa atin superiority sa panglabas na anyo. Magiging superior lang tayo sa puso at damdamin. Pero sa pananaw ng ibang tao, tandaan po natin, magkakaroon maaari ng panlulupaypay mula sa mga anak ng Diyos dahil sa paglait ng mga tao. Ba't lalaitin? Ibig sabihin, nakikita ng mga tao ang bayan ng Diyos sa hindi magandang kalagayan. Ngayon, tuloy. Sa pagpapatuloy, ano naman ang patutuo ni Apostol Pablo na tunay po ang binabanggit na dito sa mundo, meron talagang kinalulugdan ng Diyos. Dito naman, bumasa tayo, 1 Timoteo 2:7. Patuloy sa 3 at 4. Sabi ni Pablo dito, ay itinalaga ako na tagapangaral at apostol. Meron pong pinaglagyan. Hindi buong mundo yung binabanggit diyan. Meron pong specific group o dako na sinet up o binuo ang Diyos at naglagay ng pastor. Isa po si Apostol Pablo. Ay sabi ni Pablo, ako anyan, ginawa ako dito tagapangaral at apostol. Sinasabi ko ang katotohanan, hindi ako nagsisinungaling. Guro sa mga hentil sa pananampalataya at katotohanan. Pansinin niyo po yung merong open and close parenthesis. Ito po, it means a lot. Meron pong malalim na dahilan yan. Sabi ni Pablo, siya ay itinalaga na tagapangaral at apostol. Tapos nilagyan niya ng sinasabi ko ang katotohanan, hindi ako nagsisinungaling. Alam niyo ibig sabihin nun? Kasi sa mundo, ang isang posisyon o isang tungkulin na mapakahirap patunayan kung legit ka ba o authentic coming from God ay yung pagiging ministro. Wala tayong ID na mapapatunayan namin na inakbayan kami ng Diyos. O, sino ka ba? Ministro IDB. Ano katunayan mong ministro kang galing sa Diyos? Ito picture namin ng Diyos. Inaanak ako ni Kristo. We cannot do that. Not even kukuha kami ng lisensya sa
sa BIR o whatsoever na magpo-prove na itong mga ito talaga ay coming from God. Kaya mismong si Pablo, the only thing na magagawa niya para magsabi na siya ay isang tunay na tagapang-aral at isang ministro, wala kang ibang paraan na masasabi kung hindi ganun lang sabihin niya. Sinasabi ko totoo, ministro ako, tagapang-aral ako. I cannot provide any evidence more than that. Hindi siya makapagpapakita ng anumang pirma ng Diyos na siya itinalagan tagapang-aral, kaya nilagyan doon ng hindi ako nagsisinungaling. So, ang lahat po ng mga ministro sa loob ng IDB, ganun din. Wala po kaming maipapakitang katunayan na kami tunay na nasugo ng Diyos maliban sasabihin namin na kami hindi nagsisinungaling. At sinasabi namin ang katotohanan. Pwedeng i-prove na sabihin, hindi kayo legit, hindi kayo totoo, kayo yung mga bulaang propeta. The same way na pagka kami nagtuturo, ang sasabihin din namin, yung iba ang bulaang propeta. Sa ganung banda naman, kaya tahimik naman ang mundo, pag sila naman ang nagtuturo, ang sinasabi naman nilang bulaang propeta ay kami naman. So, nagiging balance naman ang nature. Pero, mismong si Pablo, sa pagpapatunay niya na meron talagang mga taong nagbabanal dito sa mundo at pinangangasiwaan ng mga tunay na mangangaral, mismong siya ay inamin niya sa kanyang pagiging mapagkumbaba. Wala siyang maipapakitang katunayan na legit yung bahay ng Diyos, kundi sabihin lang niya, sa maniwala kayo sa hindi. Sabi niya, hindi ako nagsisinungaling, ibig sabihin niya, maniwala ka at hindi, bahala ka sa buhay mo. Pero dito sa mundong ito, mga kapatid, may nagaganap, may nag-e-exist na mga taong nagbabanal. Yan po yung nais paliwanag. Mga banal na kinalulugdan ng Diyos. Next, sa 3, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Yung continuation. Sa 4, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay maligtas at mga kaalam ng katotohanan. Intentionally, ang gusto talaga ng Diyos, lahat ng tao maligtas. Pero ang nangyayari, yung tao nagkakagulo-gulo. Ang tao ang nagkakaroon ng iba't ibang mga partisyon sa buhay, iba't ibang mga definisyon, mga pagpapaliwanag, iba't ibang mga naisin sa buhay. Kaya hindi rin po nagaganap na ang lahat ng tao ay naliligtas o maliligtas man in the future. Kasi ngayon, wala pang nagaganap na kaligtasan. Still on process. We are still on the process of yung tayo po ay nagsisikap pa lang para matuwa sa ating lalo ang Diyos. Ngayon, sa ating pagpapatuloy, ano ang katunayan ang magiging mabuting kapalaran ng tao sa lupa habang nabubuhay? Kahit buhay pa, nalulugod na sa iyo ang Diyos. Ito ay dahil sa taglay mong katwiran. Pagka ikaw ay wala sa katwiran, hindi matutuwa sa iyo ang Diyos. Yan po ang tunay na kalagayan ng tao. Hindi uubra na wala kang sinusunod na katwiran. Pakinggan natin ang dahilan. Isaiah 42:21. Kinalulugdan ng Panginoon dahil sa kanyang katwiran na dakilain ang kautusan at gawing marangal. Kaya hindi uubra po na wala kang susunding batas. Kahit halimbawa, ikaw ay mataas ang pinag-aralan mo, scientist ka, piloto, engineer, dentista, o kung ano pa man, meron kang susunding katwiran na nanggagaling sa mga ngaral. Ganyan po ang kalagayan ng tao. Kinalulugdan ng Panginoon ang mga tao na dahil sa katwiran. Nagbabanal dahil sa katwiran. Ano ang ibig sabihin yan? Hindi pwede na hindi ka talaga magkakaroon ng relihiyon sa buhay. So far, as of this moment, tayo din ang makapagpapatunay sa ating komunidad, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kakilala, bihira na lang ang taong talagang seryoso sa pagkakaroon ng religion. Tayo rin po mismo makakakilala niyan. Bihira na ang taong busy ngayon pagka Sunday na talaga ang pupuntahan ay paglilingkod sa Diyos. Bihira na. Marami na rin tinamad. Marami nang walang energy, wala nang interest sa paglilingkod sa
sa Diyos. Kaya ang isa sa palatandaan po, kung nais po natin masabi na hanggang tayo tumanda, ay kinalulugdan tayo ng Diyos. Ito po ang simpleng formula, simpleng kaparaanan na ipinakikita at sinasaysay ng Biblia. Ang taong kinalulugdan ng Diyos, kinakailangan lagi ka sumusunod sa katwiran. Kaya lagi nating ipinapaalala po sa mga kapatid natin, hindi po basta tayo nangungulit lang ng mga ministro. Mahirap din pong maging ministro, mahirap din namang maging miyembro, pero sana po ito ang ating laging tandaan. Kung nais po natin talaga masulit ang naging pamumuhay natin sa mundong ito, yung buhay na bigay sa atin ng Diyos. Sabi nga natin, sa buhay, buenas malas lang. Minsan meron taong hindi niya deserve na swertehin, siya pang sinuswerte. Ang mga taong nagbabanal, pag inisip mo, sila pa yung medyo minamalas. Ganun lang talaga eh. Ang mahalaga ay nabuhay tayo sa mundo at hindi po susi, hindi dahilan yung kapag malas ka ay hindi ka na maglilingkod sa Diyos. Ang tungkulin natin sa Diyos, based on the katwiran, lagi sa katwiran. Gumanap po tayo ng lahat ng kautusan ng Diyos. Kahit na sinwerte ka pa sa buhay o hindi ka man sinwerte, tungkulin mo na maglingkod sa Diyos. Dahil Diyos ang may gawa sa atin. Yan po yung talagang tunay na dinadala ng aral na yan. Ngayon, tutuloy pa rin natin. Ganito dapat ang maging paninindigan ng mga lingkod ng Diyos sa loob ng kanyang bayan. Unang Juan 3:22. Ganito daw yung mga principle na dapat dalhin ng mga lingkod ng Diyos. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Ano ba pinaka-importanting hinihingi natin sa Diyos na masasabi natin lagi naman niya sinusunod? Of course, hindi lahat ng prayers ay nasasagot. Pero tayo rin mismo ay siyang saksi na meron tayong laging hinihiling sa Diyos na lagi naman niyang ibinibigay. Ano po yon? Yung buhay. Sa tuwing magigising ka sa umaga, ibig sabihin, sinagot ng Diyos ang hiling mo na sana mabuhay ka pa. Dahil hindi mo na mapapatunayan na sinusunod ng Diyos yung panalangin mo kapag patay ka na. You will never prove that dahil patay ka na nga eh. So sa araw-araw na ikaw buhay, ibig sabihin ay ibinibigay sa iyo ng Diyos yung kahilingan mo na mabuhay ka pa ng mahaba. Pero na lang ibang panalangin na siguro kaya hindi binibigay ng Diyos, may mga reasons. Hindi lahat naman ng panalangin. Pero ibig sabihin dito, kasi minsan may mga pilosopo, ano mang iyong hingin ay tinatanggap natin. Ba't naman hindi lahat ng panalangin ko binibigay ng Diyos? So, wag na nating hanapin yung ibang mga material things. Ang sukatin natin ay yung buhay na talaga namang araw-araw ay taglay-taglay natin. Hindi po yan ipinagkakait ng Diyos sa atin. So, sabi dito, kailangan pa rin talaga ng maayos na pagtupad sa mga kautusan. Dahil sabi dito, binibigay ng Diyos ang katuparan ng panalangin ng tao kung tayo sumusunod sa kanyang utos. Efesos 6:6, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Di ba maraming ganon? Yung mga uso ngayon yun eh. Yung pinagkakakitaan, yung paggawa ng mabuti. Mamumuhunan ng 1,000, ang balik ay 1,000,000. Yung mga vlogger ngayon. Alam, minsan, hindi mo maiwasan. Minsan, may ginawa kang mabuti at hindi naman ang intensyon mo ay kumita, kundi nagkataon lang na videohan mo. Pero hindi lahat niya ganun. Pero mas marami sa tao, yung pagpapakita ng pagbibigay lugod sa mga tao. Nagpapasikat sa tao, parang politiko. Pagkakapanahon ng eleksyon, nagpupunta sa mga patay, sa mga burol. Lumilipot yan. Pero pagka nanalo na, wala nang pinupuntahan. Hindi mo na makita yung mga politiko. Siyempre, hindi lahat. Ano po, baka naman tayo may mga masagasaan. Pero ganun talaga ang tao. Mahilig daw tayo sa pagbibigay lugod sa tao. Ang ating pagbabanal, minsan ang gusto lang natin ay sumikat tayo sa tao. Kaya sa Biblia po, may pinagbawal po doon
pananalangin sa mga likuang daan. Sabi, wag daw kayong mananalangin na para tayo nakadisplay sa tao. Ayaw ng Diyos yung mananalangin sa mga likuang daan. What is likuang daan? Yan po yung mga places na nakalantad sa tao. Yung madali kang mapansin. Dahil ang iniiwasan ng Diyos, yung ikaw ay para ka bang nagpapakitang gilas lang sa tao na, hello, kayo, hindi kayo marunong manalangin, kami lang ang marunong manalangin. Kaya ganun yun. So, pinagbabawal ng Diyos yung pagbibigay lugod sa tao, kundi bagkus, gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. And it means sincerity. Hindi mahalaga na yung iba nating mga hinahangad sa buhay, kundi kahit tayo po ay nasa pinakamababang kalagayan na nga ng ating pagsasama-sama sa mundong ito. Hindi po mahalaga yon. Ang mahalaga lang ay tapat mula sa puso ang ating paglilingkod sa Diyos. Yan lang po tanging susi na kung paano matutuwa ang Diyos sa lahat ng mga lingkod ng Diyos, sa lahat po sa atin, saan man tayo naroon ngayon. Huwag na nating isipin ang iba pang bagay, kundi tayo po maglingkod lang ng may katapatan, mula sa puso ang gaganapin nating mga paglilingkod. Sa mga huling bahagi ng ating pag-aaral, puntahan po natin anong katunayang may mga gawang nakalulugod sa Diyos. Bagaman sa Pilipinas o sa mundo, maraming gumagawa ng mabuti, hindi basta gawa ng mabuti kinalulugdan ng Diyos. Merong partikular na mga gawang nakalulugod sa Diyos. Pakinggan natin. Unang-una, yung mga components ng ating pananambahan. Pinakamahalaga sa kayang gawin ng tao, yung manambahang kalagi. Huwag natin kalilimutan yung pagsamba. Sapagat ito yung mga mahalagang hinahanap ng Diyos. Hebreo 13:16. Datapwat ang paggawa ng mabuti. So marami po yan. Marami paggawa ng mabuti. Anything na nakasang-ayon sa gusto ng Diyos, yan po yung paggawa ng mabuti. Pag pinag-aralan po natin yung konsepto ng paglikha ng pangungusap, masasabi natin, bakit biglang nasama dito yung abuloy? Parang hindi bagay, hindi ka mag-anak, ano? Parang nilista mo mga gulay, biglang nasamahan ng prutas. Ang pinag-uusapan, gawang mabuti, tapos biglang nasama yung abuloy. Ano ibig sabihin nun? Hindi po maliit na bagay yung paggawa, yung paghahandog, yung pag-aabuloy. Kasi marami sa tao, marami lang tayong alam na paggawa ng mabuti. Magaling manalangin ang isang kapatid. Alam niyo ba, yung meron taong gifted talaga sa pag-compose ng pananalangin. Marami talagang suko sa pagka yung maglilid sa pananalangin. Kahit matitinong tao, pag mananalangin na, hindi makapag-compose ng sentences. Meron talagang mahusay. May magaling kumanta. May magaling umunawa ng mga salita ng Biblia. Pero bakit dito? Hindi po tayo sumulat nito, ha? 1,000 of years pa to. O maybe 100 years mula nang maisulat. Ba't ganun ang naging komposisyon? Pinag-uusap ay gawang mabuti. Pwede namang sabihin, kasama doon sa gawang mabuti yung abuloy, wag nang banggitin ng very specific. Pero hindi, ganun talaga ginawa. Magsigawa kayo ng mabuti, marami nga kayong alam ng mabuti, hindi naman kayo nag-aabuloy, that means zero. Di ba? Lalo minsan, nakakumpleto ka, kumabot ka ng awitan, nakaawit ka, nakapanalangin ka, nakapakinig ka ng matinong paksa, bigla kang naihi, lumabas ka, nag-CR ka, pagbalik mo, tapos na. Ano na yung tawag dito? Doxologia na. Yan, nakahiya ka ng humambol ng ganito. Isasabihin mo ba, paano? Hindi ko kasalanan. Yung mga ganon. Pero dito nga po, pagtatakahan po natin, yung pagkakakompose ng salita, hindi po yan gagawin ng walang dahilan. Ngayon, kaya sinasabi natin, lahat ng importanteng parts o ingrediente ng pananambahan, sikapin po natin na huwag tayong magkulang. Sapagat mismo sa Biblia, para sa atin kasi, huling yugto lang yung abulo yan, di po ba? Hindi natin kaya ito sinasabi, ang ating iniikutan ng pag-uusap, puro nauuwi na lang sa abulo yan. Kundi pansinin natin kahit sa pagkakasulat sa Biblia. Pwede namang hindi isama.
Kumbaga, automatic na lang kasama natin yun na gano'n. Pero bakit inilagay pa? Gumawa ng mabuti at ang pag-aabuloy huwag ninyong kakalimutan. Sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Ganun pala naman eh. Hanap tayo ng hanap kung paano matutuwa ang Diyos. Ayun pala, very specific, very detailed, detalyado kung paano mapatutuwa ang Diyos. At yan po'y sinulat sa banal na kasulatan ng may extra bigat ng pagpapaliwanag. Bakit yung sinabing extra bigat? Kasi pwede namang hindi banggitin dun eh. Automatic na lang na pag sinabing gawang mabuti, kasama yung paghahandog. Pero bakit nilinaw? Yan ang di natin alam. Na kailangan nating alamin. Na napakahalaga na tinatawag na paggawa ng mabuti. Eh baka mamaya, dalangin tayo ng dalangin, tulo uhog natin, tulo ang sipon natin. Tapos, tayo na bahala makakapagtimbang nun kung paano natin kinoconsider na gaano kahalaga ang mga biyayang binibigay sa atin. Kung pepresyohan natin ang biyayang binibigay ng Diyos sa atin, paano mo iyon susukatin? Yun po yung malaking tanong sa atin. So, yan po yung mga bahagi ng mga pagbabanal na maaaring matanaw ng Diyos sa lahat ng mga taong sumusubok na gumawa ng kaparaanan para matuwa at malugod ang Diyos sa atin. Gaya na sinasabi sa pamagat po ng ating paksa, mga maririlag na mga banal na nasa lupa na kinalulog ng lubos ng Diyos. Mahirap po palang basta-basta i-claim ng isang tao na ikaw yung kinalulog ng lubos ng Diyos kung hindi mo naman nagagawa yung lahat ng mga binabanggit. So daanan natin muli, sumusunod sa katwiran. Unang-una, tinawag sa bansang banal. Ibig sabihin, kailangan nasa loob ka ng iglesia. Hindi ka obrang magmalaki sa mundong ito na ikaw ay kinalulog na ng Diyos kung wala ka namang relihiyon, wala kang pinaniniwalaang aral, wala kang pinakikinggang ministro, nagsosolo flight ka lang sa bahay. Hindi po maaaring tumino ang buhay kapag kaganyan. Kaya tanggapin nating mabuti sa ating pananampalataya. Mahalaga ang iglesia, mahalaga ang pastor, mahalaga ang pagtupad natin. Hindi tayo makakatakas sa mundong ito. Hindi ka makararating sa langit kapag tinakasan mo yung mga prosesong ito. Kaya pagtiyagaan na po natin. Magsama-sama tayo sa tuwinay pagtupad ng lahat ng kautusan ng Diyos. Sama-sama tayo sa loob ng tinatawag na bansang banal, sa ilalim ng pagtuturo ng isang tamang katwiran sa loob po ng bahay ng Diyos. Pakinggan natin, 1 Timoteo 3:15. Tapusin natin ang ating... meron pa pala isa. 1 Timoteo 3:15. Meron pang isa. Ito po, lagay nating blockbuster na talatang ito. Sabi ko po sa mga mangaral, pag gagawa tayo ng paksa, laging isama yan sa tuwing magtatapos. Para yung mga batang ito, matanim sa isip nila. 4 na beses sa isang buwan, binubuksan natin yung talatang yan. 1 Timoteo 3:15, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang malaman po nating lahat, kung paano ang dapat sa mga tao, which means tayo. Supposedly, lahat ng tao sa mundo, dapat ay magbago ng ugali. Uulitin po natin, di po ba maraming tao, laging sinasabi, ano gagawin ko sa sarili ko? Ito na ugali ko. Pag ako'y nagbago, hindi na ako yon. Mayroong mga ganun tao na kung ano yung nakalakihan, ayaw baguhin. Ikaw, hindi ako, I will not change for you. Hindi ganun po, Ang maliwanag na sinasabi sa Biblia, meron kang babaguhin sa buhay mo. Hindi dahilan yung kung ano nakalakihan mo, ay yung ka na lang. Ang katwiran ng iba, I am what I am. Yan po ang pinakamaling katwiran sa buhay ng tao. Ang tinatawag na relihiyon ay pagtutuwid ng pag-uugali ng tao under the power of God, under the restrictions and instructions of God. Sa Diyos ka susunod. Sinabi, bawal, ito gawin mo. Kaya sabi, yung mga taong gusto magtino, gusto magbuti, papasok ka sa bahay ng Diyos, may uugaliin ka doon. Saan yung bahay ng Diyos? Iglesia ng Diyos na buhay, haligi at suhay ng katotohanan. Anong katunayang walang ibang pangalan na inilagay ang Diyos sa relihiyong nag-i-exist sa mundo? Kaya mali, lagi po natin sinasabi yan every week na nagtuturo ako, mali na ang religion ay nag-iisip ng ibang pangalan.
O mag-create tayo ng another church. Ayaw na natin dito. O ano ipapangalan natin sa ating church. Marami pong ganon. We have millions of names of churches. Hindi lang po sa buong mundo, kundi sa Pilipinas. Kasi ang naisipan ng tao, pagkakaayaw na sa religion, magtatayo ng kanila at mag-iisip ng ibang pangalan. Which is wrong. Sa Biblia po, kung ano yung unang ipinangalan ng Diyos, which is, kaya po yan natala sa Biblia, yan ang gusto ng Diyos na pangalan ng religion. At katunayan, walang ibang pangalan na ikaliligtas ng tao. Gawa 4:12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Tanong, pwede bang mag-isip? Ng 1854 ay ganito anya, isinilang ang ganitong religion at pinangalanan ganito. O nung 1721 ay ganito, sinilang at ganito at pinangalanan. Alam niyo po, napakaswerte natin. Aminado tayo, napilitan din tayo mag-isip Sapagkat, yung pag-unlad ng tinatawag na batas ng institusyon sa mundo sa Pilipinas, particularly sa Securities and Exchange Commission, pinilit tayo, pinwersa tayong magparehistro. Kaya ang kapatid na Abilino Santiago ay luwas. Luwas sila, parehistro. Alam niyo ba kung bakit masasabi natin guided tayo? And we are very blessed. Bakit? Oo nga't na pwersa tayong magparehistro, pero hindi tayo umisip. Kung ano yung nasa Biblia, yun din yung na-register. Kahit na ang purpose po natin ng registration sa mundo, because sa Biblia wala namang nilagay na magparehistro muna kayo ng iglesia. Before you can be considered na tama sa mundo, kailangan wala namang sect nung panahon ni Kristo wala namang ganyan So ngayon kaya lang po tayo nagparehistro sa sect. Kasi kaya I need to tell this. Alam naman ng mga kapatid, hindi po ba? Lagi na alam natin. 2014 pa tayo nakikipagdigma. Sapagkat yung ating rehistro ay tinangay. Hindi yung doktrina ang tinangay. Hindi yung pangalang ito ang tinangay. Kundi yung pangalan lang po sa sect na kaya lang po yun nag-exist para for safekeeping ng ating mga properties. Kasi nung dumami ang tao sa mundo, pwede kang mag-agawan ng lupa. May nag-donate ng chapel, natayo sa ganitong lupa. Pag natiwalag yung may-ari ng lupa, kawawa yung buong iglesia kasi yung chapel nakatayo sa loob ng kanyang titulo, ayaw na nung may-ari. So, kaya po, mahalaga din naman yung may mga papel-papel para for safekeeping, para yung mga tinatawag na mga properties issues, which is outside po yun sa doktrina. Nahahati po ang iglesia sa dalawang bagay, isang ecclesiastical at isang yung panglabas na usapin, external, yung tungkol sa mga taxes o yung kung ano-ano yung mga related sa barangay, sa batas ng tao. Ngayon naman po yung tinatawag na ecclesiastical, all about Bible. So ganito, pwedeng sabihin na ongoing pa yung kasuhan kung inihahabol pa ba natin yung papel na yon. Diyos po ang siyang magbibigay sa atin ng hudyat kung anong mangyayari. Ngunit, sinasabi po natin, hindi po natangay yung pangalang nasa Biblia o yung unang Timoteo 3:15. Yan po matagal na yung pinangalan ng Diyos. Tayo po ang tinatangay ng panahon, namamatay, tumatanda, pero ang pangalang ito, sabi nga dito, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa tao na sukat na ikaligtas. Sabihin, tinangay. Ngayon, iisip ba tayo ng ibang pangalan sapagkat tinangay? No. We do not need to. Sapagkat dati lang may pangalan. Pag pinalitan mo yung pangalan na yan, hindi ka na maliligtas. So ano gagawin natin? Tanggapin natin hanggang sa tayo tumanda at mamatay na may isang pangalan lamang na ibinigay ang Diyos sa iglesia at yan ay sinulat niya sa Biblia. Yan yung iglesia ng Diyos na buhay, haligi at suhay ng katotohanan. Kung sino gusto mag-contest na magpakita ng talata sa Biblia na ang relihiyon sa Pilipinas o relihiyon sa mundo kailangan lagyan mo ng ibang pangalan, bahala sila sa buhay nila. Malinaw yung nakalagay dito. Walang ibang pangalan na sukat na ikaligtas. Therefore, napakaswerte po natin. Kaya mga kapatid, huwag po kayong aalis dito. Huwag kayong mananamlay.
huwag niyong isipin na tayo talo o tayo konti, sapagkat sabi kanina, pagsikapan natin huwag manglupaypay at tiisin yung mga magiging panglalait ng tao. Doon pa lang ay matatanong mo na yung kaganapan sa buhay natin sa loob ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Kailanman hindi tayo sasaya. Hindi masaya ang buhay sa loob ng bahay ng Diyos. Kaya tiisin natin, pagtiyagaan na natin hanggang sa tayo ay tawagin na ng Diyos sa ating mga huling hantungan. So dito po nagtatapos ang ating paksa, mga kapatid, tungkol sa mga banal na nasa lupa na maririlag na kinululog ng lubos ng Diyos. Tayo po ang mga banal na iyan, kaya tayo'y ingatan po natin kung ano man yung mabuting kapalaran na tinanggap natin mula sa Diyos. Tayo po ay magpasalamat, mga kapatid. Muli po tayong magpaalam at manalangin sa ating Panginoon. Panginoon naming Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagtatapos sa aming pag-aaral, sa mahalaga naming pagkikita-kita ngayon ng magkakapatid mula sa iba't ibang malalayong dako na aming kinaroroonan ay nakita-kita naman ang aming mga puso at ang aming mga damdamin para sa isang layunin na kaming lahat ay maging kaisa sa pananambahang aming pong itinaguyod sa oras na ito. Salamat po sa maluwalhati at payapang oras na amin pong kinasangkapan upang amin pong maganap ang lahat ng mabubuting bahagi ng palatuntunan. Maraming salamat po, Panginoon, lalong-lalo na sa napakagandang paksa na iyo pong minarapat na aming talakayin, sapagkat dito namin nakilala at lubos na napanariwa sa aming mga pagpapahalaga ang iba't ibang mga alituntunin o mga marapat na gawin ng sino mang lingkod ng Diyos na nagnanais na kami ay maging kabahagi ng tinatawag na bayang marilag na iyo pong kinalulugdan. Ngayon po ay aming natututuhan ang mahalagang gampanin na dapat naming tiisin sa loob ng iyong bahay, na ano pa man ang maganap na mga pangyayari ay hindi kami maaaring manglupaypay, kundi bagkus magsisikap kami at palagian na magtatapat sa paggawa ng lahat po ng mga alituntunin at kautusan sa loob po ng iyong munting bayan. Ngayon po naman kami maghihiwa-hiwalay na namang muling magkakapatid upang aming patuloy na buksan ang pagsisimula ng bagong isang linggong araw. At kami po naman ay sa tuwina ay nagtataglay ng mga kasiyahan sa aming mga puso at sa aming mga kaisipan, sapagkat kami po ay laging umaasa na lagi ka namin kasama sa lahat ng mga panahon at sa lahat ng mga araw. Amin pong tatahakin ang ano pa mang mga gampanin o mga pangyayaring ihahain sa amin ng bawat araw na darating. At ito po ay amin pong pagsisikapan na maitaguyod, at ang lahat po ng mga mahuhusay din naman naming mga layunin sa buhay ay amin pong itataguyod at gagampanan. Kaalinsabay ang aming dakilang pag-asa na hindi mo kami pababayaan, lagi mo kaming iingatan at ililigtas, ilalayo sa lahat ng uri ng mga kapahamakan, gaya po ng aming laging inaasahan at lagi mo na mga ginaganap sa aming mga abang kalagayan. At kami aasa na sa mabilis na paglipas ng isang linggong araw, muli kaming darating sa dakong ito. At gayon din ang iba pa naming mga kapatiran ay maglalaan din ang kanilang matitibay na mga pagnanais na kaming lahat sa muling pagdating ng araw ng linggo ay magiging kaisa kami sa lahat ng mga maririlag mong mga banal na nag-uugali ng mabuti sa loob ng iyong bahay upang maglingkod ng walang pagmamaliw at walang panglulupaypay sa loob po ng iyong dakilang bahay. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, nawa ay nakarating na sa iyo pong dakilang kaharian, kaalaman, gaya ng aming pong inaasahan. Ang mga tinig ng lakip ng mga kapatid ng mga nagpapasalamat dahilan sa iba't ibang mga kadahilanan, mga pag-alaala sa araw ng kanilang kapanganakan, at gayon din naman anibersaryo ng mahalagang tagpo ng kanilang buhay. Ang lahat ng mga pangalang aming binanggit sa unahan ng aming palatuntunan, Panginoon, patuloy mong pagpalain,
kaalinsabay na rin ang iyong munting bayan, ang lahat ng mga alipin mong naririto ngayon at saksi sa mabubuting bagay na aming pong ginagampanan. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang sangkalahatan, ang mga mangaral, ang mga katandaan, ang mga magulang, mga kabataan, mga sanggol, lalong-lalo na mga may karamdaman sa mga pagkakataong ito. Ang mga kapatid na naglakip ng pasalamat sa tuwing na Panginoon, patnubayan mo kami ng iyong dakilang Espiritu at lahat ng mga mabubuting kaganapan sa buhay ay naway tanggapin po namin, hindi lamang ngayon kundi sa mga susunod pang mga araw ng aming mga buhay. At ito po naman ay aming hiniling at aming pong inaasahan tatanggapin sapagat aming pasasalamatan sa pamamagitan ng pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Sa mga naglaki po ng pasalamat, si kapatid na Joseph ay pumunta ka na. Sila na ano. Lilipad. Sa mga naglaki po ng pasalamat, ay kayo po'y tumayo sa inyong mga dako at tanggapin ninyo ang basbas ng pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Nari na po kayong maupo. Umawit naman tayo mga kapatid ng awit ng paghahandog. Narito kami na iyong alipin at nagpipisa sa iyong piling dalangin awit ay inihain sana ay marapati banal na handog ang tanging alay ng iyong lingkod. Ay, Ben, Isyuna, yan ang kaloob. Ang handog na ukol sa Espiritu ay tungkulin na lingkod ni Kristo upang ipahayag ang Ebanghelyo na kanyang ministeryo. Muli tayo magsitayo mga kapatid.
Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, naririto po amang banalang, isa sa mahalagang bunga ng aming mga tapat na pananampalataya, ang salaping handog na ngayon po ay sama-samang itinataguyod ng iyong mga anak, na bagaman aming nababatid na hindi man ikaw ang siyang tuwirang gagamit ng salaping ito ay aming paring inihahandog sa iyo, Panginoon, at buong puso pinapangarap ng iyong mga anak sa iyong bayan na ito nawa ay magsilbing isang samyong kalugod-lugod na makararating sa iyong dakong sinapupunan, upang ito naman ay maghatid ng karagdagang kapurihan at kaluguran sa banal mo pong pangalan. Pahintulutan mo po sana, Panginoon, na ang salaping ito magamit ng iyong pangasiwaan at ng iyong iglesia upang maging pantustos sa lahat ng mga guguli na may kinalaman sa pagtataguyod ng mga proyekto nito, gaya ng mga pagawain, mga pagtulong sa mga kapatid na may karamdaman, mga pagtulong sa mga kapatid na nauulila. At ang ilang bahagi nito ay magamit din ng iyong mga mangangaral sa mga panahong sila'y naghahatid ng iyong pong mga aral at mga salita sa lahat ng mga lokal na kinaroroonan ng mga alipin mong mga tagapakinig sa loob ng iyong iglesia sa tuwing sumasapit ang mga araw ng mga pananambahan. Ang ilang bahagi nito ay magamit pa rin ng iyong pangasiwaan sa mga gampanin na makatatawag pansin pa ng ilan pa naming mga kaibigan at mga kababayan na magkakaroon ng mabuting kapalaran, na sila'y makakarinig ng iyong katotohanan at magsisilbing daan ito upang sila'y aming makasama sa loob ng iyong bayan na tumitiwala at nagpapahayag ng kanilang kalooban sa loob po ng iyong dakilang bayan. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, ang lahat ng ito ay amin pong pinasasalamatan, at ang handog na ito ay amin pong ipinagkakatiwala sa loob ng iyong iglesia sa pamamagitan ng kaalaman ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Awitin natin ang doxologia. Ang sa bisa ng karapatang minsan pinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mga ngaral, naway tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos amang sumasamang langit, nawa ang kanyang biyaya at pagliligtas sa pakikilakip ng kanyang banal na Espiritu at siyang patuloy pa rin maghari sa ating mga buhay mula ngayon at magpakailan paman. Maraming salamat po, mga kapatid. Samot-saring kaganapan ang nagaganap sa mundo.